puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asa na si mismo yata ang nagkakabit eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Good morning, Eastern Visaya.
Yes, 4 minutos na, nakalabay alas 8. Martes, kitang adlaw, Hulyo 28. Kumusta ka, milabinan mga loyalistan? Good morning, Eastern Visayas. Ito ay magkakaurupod da kalarakan. Asa kabhin usa ka oras nga dahiton alas 9 yan nga morning han Martes. Siyempre ini nga programa mas pang ginpakusog. I'm gin urusa nga pagtatarambayayong pagbuburblig adton PCO Presidential Communications Office and syempre natin ka partner Academe adton VSU. Hain man kamo nga dapit hiton Eastern Visayas hiton Pilipinas sa maupay nga aga maadyong buntag mabaysay nga morning. Kung hain man kamo nga dapit hit world, good morning, good evening, good noon. Yes, para nga dadto nagwa-watch ang live streaming, nagmabatihan radyo o di kaya ha PBS receiver. Damo nga tansyu. Yes nga niya na nga si Mana hiton panmamayag pagkalarakan ng Good Morning Eastern Visayas tani mga kapartner DYS Radyo Pilipinas Radyo Publiko iton magtitimon nga ni kami ingin papalanggay ito naman ni Zem ni Ati Ruth Rivera Abunda nga na natin yan na kapartner pisak lawa ka Master Control yung kay RV yan naman super taking engineer RV the Diyos. Ngan syempre kami naupdan adto namon mga risgaduhan nga mga kausa production team tara namon ipapakat nga balita unyang taud-taud. Didihamon na syudad na Borongan nagtaligsik kami didi. Pero sugad din masaler daman ni Mr. Son salit ingat-ingat laging handa adto natin mga kapatid, oy, adi na natin mga ka-PCO, mga ka-VSU. Uy, adi na natin mga my friend. Yung ka-RP, Javik Ipis, musta you? Regards nga dato natin mga ka-USA, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, nga ginapapalangga ni SM Dodans Alaras. Ate Vigumban, yes. Ginmamayuyo liwat inihiton RD, iton PIA. Ate V, yay ni iton masasaligan liwat nga kawani hit info scene Eastern Samar. Papalanggay nira ni RD, Rian Arento. Nga no, hiadi, SM Gin na belon. Para magpabilin nga gwapo. Permitiya nakakalo. Yan naman ito nagmamayoyo. Ito natin mga kausa. Dida naman DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog. Siyempre, yan natin sinasarigan na Academe natin VSU. Pinagihadton Ira Sibianan DYDC. Ada po yung ate Mikaela Gunggora. Siyempre, adaliwat na may iyo Kuya Claudia Gayunday. Ira naman inigin mamayuyo da may hiton presidente hiton VSU. Himam Doktora Pros Ivy Yepes. Sige, diri natin na paglanganon. Ano kaya ang kakabisihan na natin ng mga ka-Good Morning Eastern Visayas? Dito sugod the OG. Nandito naman haamon na enforcing Eastern Summer. Siyempre, dito Baybay City. Didiham niya na naarangkada, nagtatarambayayong atun LG Borongan with Fivox. Nagdudumara yan na igin papailaram yan na paghagid ng Fivox. Philippine Volcanology and Seismology Institute of Philippine Volcanology and Seismology. Ato naman didi mga kapitan. Thanks so much, Fivox. Para niton pagtaga-disaster preparedness. Makailani kita, Kuya RV. Sige, ngadto kita. Pasadahan natin. Ngadto naman sugod Southern Leyte.
ngadto kita kan niluwag ang basakan. Kadto natin hiyo Kuya Jeffy Epes. Good morning. Good morning, Eastern Visaya. Jeffy. Yes, daghang salamat Ate Sok og sa itong mga kaubanan diha sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Maadyo nga buntag ni Sir Gina Vilon og sa itong mga kaubanan sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Calbayog. Kang Ma'am Vigumban og sa kitibuk sa PIA labi na sa itong Regional Head si Rayan Arinto and kang mamikay og sa ato usab diha nga mga kaigsunan, mga kahigalaan sa VSU diha sa DYDC-FM sa Dakbayan sa Baybay. Ako sa Buliono gikan dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte, maadyo nga buntag kanatong tanan. Maadyo nga buntag gihapon bisan pa og marag-umon ang nasinati dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte. Tumikan lagi kay ato makita sa kawunangan kining baga gyud nga panganod gani sa bang bahin sa Southern Leyte na anay pagdag-om. Ang uban usab is wala pa pero baga gyud ang panganod, so dakog tsansa nga dunay masinati nga pag-uwan ato nga pahinumdom sa ato nga mga kaigsuonan labi na sa ato mga estudyante, sa ato mga kaigsuonan nga dunay trabaho karon nga dili gyud makalimot sa pagbitbit sa inyo nga payong, raincoat uban pang proteksyon sa ulan para dili makamo magka-problema in kaso aduna gyud masinati nga pag-uwan karong adlaw nga Martes. Sa peace and order situation sa nakalabay nga 24 oras wala man ni mga dagko nga panghitabo ang na-record dinhi sa lalawigan sa Southern Leyte. Inon pahinungdon lang gihapon sa PNP sa tanang mga motorista nga always mag-aamping gyud sa tong pagmaneho once gani makainom og ilim nung makahubog dili na gyud magmaneho. Labi na diha sa 5th District sa Leyte kaniadto nakalabay nga weekend diha gyud ubay-ubay duha ka buok ang disgrasya nga nahitabo and nisangpot sa pagkamatay sa tanan sa duha pod ka mga drivers sa motor. Gumikan lagi sa matud pa ang driver is nakainom og ilim nung makahubog and mao gina ang pahinumdom usab sa mga kapulisan nga mag-amping and usa day pod sinungdano kini naging tungod sa mga iro nga latagaw diha sa kadalanan. So hopefully ang ato matag barangay, ang ato nga mga kaigsunan labi na kato namuhi og mga iro kinal responsable kita nga mag kining nagabuhi og mga manana para usab dili kita makaangol sa kinabuhi sa ato nga mga kaigsuonan labi na kay kining mga iro magpataka naraman wa may hikot wa man gibuta sa tangkal nalang diha dapin sa kalsada magdagadagan and timing usab sila nga pagtabok sa kalsada naapoy motor nga kusog padagan sa kalsada nakaangmong og kinabuhi gyud duha ka kinabuhi niadto naklabay nga weekend diha sa 5th District sa Leyte. Samtang arita update sa Suleco sa pagkakaron, wala man yung gipagawas nga update or advisory ang Suleco kung Southern Leyte Electric Cooperative nga dunay pagkapump sa kuryente karong adlaw gani hangtod karong ugma pohon wala po gipagawas nga advisory and hopefully wala po tay mga emergency power interruption karong adlaw nga Tuesday. And update lang ta ang provincial government sa Southern Leyte magpahigayon og pagbisita na usab sa kining nga proyekto nga project miyan sa mga kalungsuran. And I think a schedule is ang Tomas Opus or Malitbog this week. Malitbog karon nga simana diha sa barangay Tigbawan, bukid nga barangay diha sa lungsod sa Malitbog. Magdala og nagkalay mga serbisyo gyud sa provincial government aron makapahimulos ang ato mga kaigsunan and target na karon sa provincial government nga dalhon kini nga programa ngadto na sa mga bukiran nga barangay para gyud ang mga nasa bukid nga area makabenepisyo sa nagkalaing mga serbisyo nga itaniyag or mga serbisyo gikan sa gobyerno. Okay, yes, Ate Sok? Yes, di na kaiyo, sugod Southern Leyte, nag-abiso ba ton iyo electric cooperative hin pag-umento, han taripa, han iyo kuryente? Yes, Ate Sok, di ato pang nakalabayang simana, no? Nagpagawas naman og advisor, ano nagipagkunhod, pagsaka sa presyo sa kuryente, karong buwan sa Agosto, and mo lagi nagiingon nga pipila na kabuwan, nga ano pagsaka sa presyo sa kuryente, Ate Sok. And gikalipay naman po sa tanan nga mga MCO, member consumer owners sa Southern Leyte, gumikan kay baguhay pa man nahitabo lagi ang agma actually niadto pa nga Sabado and sa tanang mga nakarehistro no, do nagyoy deduction nga 300 pesos dako na kini og tabang Ate Sok sa ato nga mga kaigsunan nga 300 pesos ang deduction sila nga August bill
nga kuryente. So mo lagi na ang pahinumdum po sa sulay ko nga magtipid kita kini dili ta palabi gamit sa ato mga kini appliances no, labi na katong walay mga dili kayo importante para usab maka save kita nining ato nga kuryente, labi na kay padan gapon ang pagsaka sa kining bill sa kuryente. And gagahapon di ati sok og sa tuwa kay igsuuna no, gumikan kay nahitabo man ang SONA kagahapon, and usag gyud sa gi-highlight is katong plano ni President nga tangtango na ang katong systems laws. So dako gyud tabang kini kon maaprubahan ang usa ka pag-amyenda sa EPERA law, and sa ato pud nga nakuhang information gikan sa ato mga kaigsunan, gikalipay nila kon matuman gyud ang naasoy nga saad sa SONA sa ato nga presidente. Kaya didi amon nag-increase kami hin 1 peso para yan na hadton amon bill nga makakarawat yan ang Agosto parahan konsumohan bulan han Hulyo. Pero eto in patikim la kay again differ ana yan amon kooperatiba ang pagpatuman ni Naros 4 pesos nga aumento. Asya ni tamon didi pag-aabagahon masunod nga mga bulan. Okay, so wala ginaginguno halos kitang tanan nakasinati man ining problema lagi sa pagsaka sa presyo sa kuryente. Sa muna nga atong tabangan ang atong kaugalingon mo nagingon nga mag-save kita sa atong kuryente. Okay, ati sok og sa atong mga kaubanan ani ana ang mga headlines dinhi sa Southern Leyte. Kalambuan sa lungsod sa San Ricardo, pagatutukan sa LGU. Opisyal nga website sa St. Bernard, ma-access na. LGU hindang nagsaulog sa ika-52 nga Nutrition Month, and ang first SLP-MFC nakigiusa sa declogging drive sa LGU sugod. So atangi ang detalye sa mga balita nga aton naandam o naandam sa itong mga kaubanan para karong adlaw nga Martes. And sa mong station manager, Sir Dindo Alaras atong kabar sa Pikas Lawak sa Master Control, Kuya June Antegra, kini si Jevic Epis. Once again, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, dati kang dito Leyte, sugod Southern Leyte, mabalik kita nga di Eastern Samar. Aton namang kadtuon ni Ate V. Gumban han Enfosen Eastern Samar. Good morning, Eastern Visayas. Yes, thank you Ato Sok. Maupay nga aga, maayong aga. Good morning. Of course, ito na imo mga kasugbong dida DYES. Madyong buntag ihap Sir Jevic nga nanimo mga kaupo dida RP sugod. Ngan syempre good morning liwat SMG ngan imo mga kaupo dida DYOG Calbayog. Ngan the same goes to our partner in Academe, Miss Mikay han VSU. Maupay nga aga, ngan syempre maupay nga aga liwat ito naton mga listeners ngan viewers ha Facebook live ito naton tagsa-tagsa nga Facebook pages. Hangaran ni Sir Rayan Arito, Regional Head han PIA Eastern Visayas, ngan Sir Samuel Cadnido, Infosen Manager han PIA Eastern Samar, inihibito Lintino Gumban nga iyo makakaupot. Yan ha, Tuesday edition. Dito naton programa Good Morning Eastern Visayas. Yan ang adlaw Hulyo 28. So tomorrow buwas nga adlaw, there will be another big event for Eastern Samar at Isok, aton papanagbalayan din sa probinsya ng Eastern Samar, ang Rice Derby 2026. Buwas ini July 29, ang opisyal nga paglansar. Sa ini nga dakong event para sektor ng agrikultura, ngan iniin pagbubuhaton na barangay Gapang, ngan ikontrol area habong to hiton Dolores. So ginaaghat ang publiko, labi na mga paraguma, ngan iba pa nga mga stakeholders, agrikultura nga makigbahin ini nga importante nga okasyon. So ang Rice Derby sa iniya nga technology demonstration project kundiin ipapakita ang mga moderno, climate resilient, nga sustainable nga mga technology in terms of production iton humay. Pinaagi hini ipapakita ang mga magkalain-lain nga agricultural technologies nga makakabulig ka mga paraguma pagpauswagan nira ani, mapaiba na nira gasto sa production, nga of course to maparigon ang food security ha probinsya ngan ultimately hiton Region 8. So ini nga programa pangungunahan ng Department of Agriculture Regional Field Office 8 kaupod ang Provincial Government of Eastern Samar nga iba pa nga mga partners nga stakeholders and of course ito ang Municipal Government of Dolores. So yes, tomorrow ini July 28
magkakamayadalan hinmisa, then afternoon na an official launching at isok. Anyway, para hiton laray uluhan, mga headlines, mga balita nga nahikayan team PIA Eastern Samar para yan ang adlaw Martes, Hulyo 28. Borongan City naglunsad han Nutri Caravan como pagselebrar han Nutrition Month. Nga Eastern Samar lakip hasyahan nga mabibinipisyuhan han Ligtas Pinoy Centers sumala hasona ni PBBM. So for more information ini nga mga headlines aton may babatian later. Ha second half ito na atong program. Good morning Eastern Visayas. Back to you Ate Sok. Damo nga salamat ka PCO Ate V Gumban. Good morning, Eastern Visayas. Ngan kadton ta naman adton natin mga ka Good Morning Eastern Visayas sa Syudadhan Calbayo gadahi SM Jen Nabelon ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Calbayo. Good morning, Eastern Visayas. Sir Jean. Yes, thank you. Kaupod sok, maupay nga aga. Sa iyong adanan, dida sa Borongan, Radio Pilipinas sa Borongan, sa bugos nga management and staff, sa pagpanguna ni Station Manager Ruth Abunda, nga nasugod man sa PIA Eastern Samar, kan V, good morning. Yan sa DY Isel Sugod Southern Leyte kan kaupod JVIC good morning. Yan good morning liwat sa DYDC FM ganaygan Miss Mikay bugos nga staff and management sa DYDC FM Bisca Baybay City Leyte. Didi sa siyudad San Calbayog, madurudampog, diri pa sirip si Haring Adlaw. May turo tarahiti kadali, pero diri agsob, didi sa amon an pag-inuran-uran. Agsob an pagdampog sa kalangitan. Sa peace and order situation, mahimyang man, generally peaceful ang siyudad sa Calbayog sa naglabay nga 24 oras. Sa pagtaga tubig naman, didi sa amon, waray mga bagong post. Calbayog Water Company, siguro duro diritso ini nga daloy sa tubig sa naton mga gripo. Sa pagtaga kuryente naman, diyan pa'y barosan sa Wilco 1, an waray madayon nga power interruption sa itong Sabado. Diin mapiktaran ang Kariman Substation ng San Agustin Substation. Aniton ginisdog yan na nga Sabado, Agosto 1. So yan na nga Agosto 1, Sabado, 30 minutos nganto tikang alas 6 sa naga nganto alas 7 sa naga. Waray kuryente ang Karayman Substation ngan San Agustin Substation. 30 minutes in between alas 11 sa gabi tub-tub alas 11:59 bisan katutlasan kagabihon. Usa ka oras, dida sa Karayman Substation, feeder F41 and F42. Ngan San Agustin Substation, feeder F31 and F32. Utron ko waray kamo kuryente sa sulod san tag-usa ka oras sa aga. Alas 6 ngadto alas 7 sa naga ngan sa katut nga naman sa gagabihon tikang alas 11 ngadto alas 12 sa midnight. Tungod din sa maintenance activity along Paranas and Gindapondan nga linya.
89 kV transmission line. So, sa iba pang pahiborosan sa Melco 1, para naman sa ibang areas, notice of scheduled power interruption. Yan na, ining last July 26 pa ngayon. Bali sa tungaw sa kanlaw sa Domingo. Nga, bueno, sa mga headlines naman, mga balita nga share sa DYOG, Radio Pilipinas Kalbayog sa second half. Sa Good Morning Eastern Visayas. Kalbayog ng Katbalugan, nagkaurusa para sa Ibra 2027. Friends rescued sa Samar, gumarawat financial assistance sa larom sa LSIP. Public consultation sa proposed schedule of market values ipapahigayon sa tulong bungto sa Samar. Mga detalye sini katukiban norunian sa second half sa Good Morning Eastern Visayas sa alas 8:26. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Yes, ato naman kadto na naton partner sa Academy, Ate Micaela Gongora, hiton DYDC FM, Sibianan, hiton VSU, Visayas State University. Ate Mikay, go ahead. Yes, Ma'am Sok, daghang salamat. Good morning. Maupay na aga ha aton mga kaubanan po diha anog sa tuman nagpaminaw. Good morning, maupay na aga gihapon kang Sir Jean Navilon sa Radio Pilipinas Kalbayog. Ingon man sa mga nagpaminaw diha ang dapita. Maupay na aga gihapon kang Ma'am V Gumban. Oo. Sa atong mga waray-waray na listeners, maupay na aga. Good morning. Ingon man diha sa atong partner station sa Radio Pilipinas Sugod, Sir Jevic. Yes, sir. Good morning. Maadjong buntag. And of course, din sa atong tungaan Visayas State University. Good morning. Yes, maayong buntag. Bye-bye City Leyte. Usab, no? O, sa mga nagpaminaw nato, maparadyo man via Facebook Live, mga higala. Sa makausap pa, good morning and happy Tuesday. Adlaw Martes karon Hulyo 28, tuig 2026. Sa alas sa mo station manager Dr. Cristina Gabrilio, Radio Engineer Sean Villa Gonzalo, kini si Micaela Gongora ang iyong makauban karong Martes nga edisyon. Dinhin ng atong tulumanon, Good Morning Eastern Visayas. Mga higala, alang sa mga pasiunang impormasyon, maguna kita sa atong update sa panahon. Base sa gipagawas diri sa atong Weather Advisory and Information System sa VSU. Ang kondisyon karong taknaa, cloudy, o karong adlaw, cloudy. 25 to 30 degrees Celsius ang atong temperatura ug adunay 50% nga tsansa sa pag-ulan. Mga higala, damo na gyud nato ang atong payong, raincoat ug any protection sa ulan kay dunay 50% nga tsansa. Though diri wala kita na sinati nga pag-ulan apan na cloudy no ang atong panahon and dili gyud ingon ka init or wala gyud hingpit nga nagpakita ang atong haring adlaw. So murag chill calm ang atong panahon karon dinhi sa dakbayan sa baybay. Ang atong current heat index ana sa 27 degrees Celsius. So we need to drink up plenty of water and stay hydrated, mga higala. So far mao kana ang atong update sa panahon dinhi sa dakbayan sa baybay. Og sa lain pang mahinungdanong impormasyon, by the way, ang resulta no sa atong katubitang Doctor of Medicine program, doon na gipagawas na ang 40 ka-successful applicants, no? Nga mamahimong pioneering batch para sa Doctor of Medicine program sa VSU College of Medicine. So, nagpagawas ng resulta sa 40 ka-successful nga mga aplikante alang sa naasoy nga degree program. So, mamahimong i-check ninyo yung email and log in sa admissions portal to view your application results. As you begin your journey through VSU's community-oriented nga medical education, no? Dang hinaot ang atong administrasyon nga you will learn, grow, and serve communities with compassion after you graduate, no? So, mo ka na mga higala ang atong pinaka bago nga
nga mahinanong pahibalo diri sa VSU. And dunay pahibalo sa publiko proposed schedule of market values sa Dakbayan sa Baybay. Sa tanang tag-iya og propriedad mga hingtungdan og mga residente sa Dakbayan sa Baybay, so kini pinasubay sa Republic Act number 12001, Real Property Valuation and Assessment Reform Act. Gipahibalo dinhi ang gisugyot nga schedule of market values alang sa tanang klase sa real property sa Dakbayan sa Baybay og giandam sa opisina sa City Assessor subay sa Philippine Valuation Standards og nunot na mga higala ang adunay konsultasyon sa publiko karong Hulyo 30 sugod alas 9 sa buntag sa may Bagsakan Center at tubangan sa Baybayani, Dakbayan sa Baybay. Ug ang ikaduhang konsultasyon Agosto 6 ning kasamtang tuig alas 6 sa gabi dito sa may multipurpose gym Barangay San Agustin, Dakbayan sa Baybay. So mao kini ang gipahibalo sa City Assessor dinhi sa Dakbayan sa Baybay. And sa atong tubig naman, adunay disconnection advisory nga gipagawas ang Baybay City Water District, Area 16 ug Mapuhon, July 29 sa may Barangay Candadam ug sa may Barangay Candadam sa may Brandy Island, and on Thursday, July 30 sa may Area 17 Barangay Santa Cruz. Og mga higala ang atong Layeco 4 nagpagawas sa sabog NGCP Power Advisory number 2026-028. Adunay paygayon nga scheduled maintenance activity along Maasin to Baybay nga transmission line karong Hulyo 30 ug Hulyo 31, that is Thursday and Friday sa apektado nga lugar entire Inupakan Tumatalom area 1 hour between 5 a.m. to 6 p.m. 5 a.m. to 6 a.m. So, 1 hour lang siya mga higala. Entire Inupakan Tumatalom area, July 30 and July 31. So, sa peace and order naman, generally peaceful lang itong Dakbayan sa Baybay. Padayon og aktibo ang atong mga kapulisan sa pagpahigayon og mga measures, no? Actividades, interventions para masiguro ang atong safe and secure Baybay City. Aningon man sa atong mga motorista. Padayon gihapon ang ilang pagpahigayon ni ining education drive, motorist information and education drive. Oo, aron na masiguro gayud ang luwas nga pagmaneho tungod kay lagi no ubay-ubay usab ang mga aksidente sa kadalanan. So mag-amping gayud ang atong mga motorista mga higala. And so far mao kana ang atong mga pasiw na impormasyon kalambuan. Pahibalo pahinumdom gikan sa atong Sibyaanan og sa atong Dakbayan sa Baybay. Alang sa mga balita nga nakalap, Institute of Human Kinetics andam na alang sa First International Research Conference nini ATIRTS 8 malampusong gipahigayon ang masaganang kokobuhayan, radyo eskwela sa pagniniyugan alang sa mga coconut farmers sa Eastern Visayas. Katapos ang hugna sa VHW training, gipahigayon sa Baybay City Health Office. At ang iyang dugang detalye ng mga balita sa second half ni atong tulumanon. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang 32 minutos na nakalabay alas 8 nga nadi naman ato ning share nga balita ang DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, PhilHealth Yaka Program, Healthcare Financing, igin hayag UHC Summit 2026. Samtang House Minority Leader Libanan nagingita hindugang 1 billion peso nga pundo magpapaursa hit 30 nga SUC Medical School sa nasod ngan adi naman adton gintutukan na namon water utility igin papatuman o igpapatuman nga mga proyekto igin proponer nga pagbabag o hitaripay tubig igin plastaran BWD public hearing piralay ni hiton mga balita nga i-share ang DYS Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan, mga ka-Good Morning Eastern Visayas, magpagbilin nga nakatutok ka Good Morning Eastern Visayas kay didayton second half amon iglalatag adton mga detalye na sabi nga mga balita nga dinhila niyo mababatian ha. Good morning, Eastern Visayas. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box?
There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid ka ban! Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan. Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo. Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit 60 ng aircon? Baka mainitan yung mga tropa ko na, At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hotdog? Kailangan nasa freezer? Nanay naman, 25 lang. Sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees. Para pagdating sa kuryente, bawas bill mo. Good morning, Eastern Visaya. Maupay nga aga. Good morning. Maayong buta. Maupay nga aga. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Yes, 35 minutos na, nakalabay alas 8 nga natin na pasadahan ng pagpapadangatan mga balita. Kadto natin mga ka-RP hasugod Southern Leyte. Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Ug para sa mga balita linis sa lalawigan sa Southern Leyte Police Provincial Office kon SLPPO gipasinungan isip Best Police Provincial Office. Para sa detalye ani ang report ni Miss Dalia Abiara Orit. Radyo Pilipinas report. Nagkabaton ng dakong pagilang Southern Leyte Police Provincial Office kung SLPPO human kinigihatagan sa Pasidungog Monthly Upper Awards isip Best Police Provincial Office alang sa buwan sa Hunyo. Ang Pasidungog naglangkop sa Certificate of Excellence usa ka tropeo nga gidawat mismo ni Provincial Director Police Colonel Raimundo Graviles atol sa seremonya sa Camp Pantog sa Rakbayan sa Masin. Sumala sa SLPPO ang mong pag-ilaw sa kapagpamatuod sa ligon nga paningkamot, epektibo nga pagpangulo ug hiniusa nga dedikasyon sa tanang kawani sa opisina sa paghatag og dekalidad nga serbisyo sa kapulisan ngadto sa katawhan sa Southern Leyte. Matud pa ni Police Colonel Graviles, ang mong pasidungog dili lamang alang sa usa ka individual kundi alang sa tanang personahe sa SLPPO nga nagpakita og kakugi, disiplina ug dedikasyon sa ilang katungdanan. Gipasalamatan usab sa Provincial Director ang tanang miyembro sa SLPPO alang sa ilang bililhong kontribusyon nga mo'y hinungdan sa pagkabot sa maong pasidungog. Balita gikan sa Southern Leyte Police Provincial Office para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Samtang balita tikang dinhiya Borongan City naglunsad han Nutri Caravan como pagselebrar han Nutrition Month. Dugang impormasyon, adi anakon balita. Gindumarahan City Health Office Nutrition Section han Borongan City ang Nutri Caravan ha Barangay San Gabriel sugod kabahin ang selebrasyon hani ka-52 nga Nutrition Month nga may tema nga nutrisyon at kalikasan ating pangangalagaan. Ang Barangay San Gabriel amon siyahan na upat ka barangay nga bibisitahon ang Nutri Caravan nga nagtutuyo pa uswagon ang hibaruhan komunidad mahitungod han koneksyon han nutrisyon, seguridad at pagkaon ngan pagatubang ang mga epekto han climate change. Naghatagin mga impormasyon ang City Nutrition Action Officer, representante ang City Environment and Natural Resources Office, ngan City Agriculture Office mahitungod ang pagkaon han masustansya pag-ataman ng kalibungan ngan pagpasarig han supply han pagkaon. Target han kampanya ang mga kag-anak nga nagaataman ng mga kabataan nga malnourished pati ang mga may non-communicable disease sugad han hypertension nga diabetes. Naghatag liwati nutrition counseling ang City Health Office agud buligan ng mga partisipante ha pagpilihin mas himsog nga pagkaon ngan paglikaya mga sakit. Kabangin liwatan aktibidad ng pagpasundayagan mga lokal nga produkto nga pagkaon nga ginproduce sa mga residente han barangay agud suportahan ang lokal nga panginabuhi nga ipakita ang importansya han paggamit han mga lokal nga produkto.
Nagtapos ang Nutri-Caravan, pinaagihan My Health Promise, diin naghimohin personal nga panumpa ang mga partisipante nga magpabili nihin healthy na pamaagyan pagkinabuhi para haila pamilya ngan komunidad. Para PI Eastern Samar V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Daw nga salamat ka PCO V. Gumban. Good morning, Eastern Visaya. Kalbayog ng Katbalugan nagkaurusa para sa IVRA 2027 sa detalyadan report ni Jemar Sumino. Radyo Pilipinas report. Nagkaurusan Kalbayog ang Katbalogan City para sa pagpreparar sa tiarabot nga Eastern Visayas Regional Athletic Association or IVRA Meet 2027. Ang sport board meeting nga ginpangunahan ni Regional Director Salustiano T. Jimenez ginbuhat sa Rosario Hills Resort, payaw sa Katbalogan City para ighanay ang ginkikinahanglan nga preparasyon sa tiarabot nga dako nga aktibidad. Personal nga tinambong ang mga mayor sa duha nga syudad, si Calbayog City Mayor Raymond Munmuni Uy, ngan si Katbalogan City Mayor Dexter Uy. Didasan katitirok, ginsiguro nga tanan nga kikinahanglanon sa IVRA 2027 matatagan tuwa nga solusyon sugad sa pagiging andam sa venue kundi na mag-uukoy ang mga partisipante, transportasyon nga logistics, seguridad sa nga tanan, pati ang sistema sa medical emergency nga pagresponde. Gintagan doon sa katitirok nga ang pagkaurusa sa nga tanan nga ahensya sugad sa LGUs, DepEd nga ang mga kasugbong nga institusyon ang magiging susi sa kalampusan sa tiarabot nga sports event sa rehiyon. Ang pagtambong sa mga lideres sa duha nga syudad kaupod ang liderato sa DepEd sa rehiyon nagpapakita sa seryoso nga pagpadukwag sa regional sports development, athletic excellence ngan pagkaurusa sa komunidad para sa kalampusan sa IVRA 2027. Para sa Bagong Pilipinas, JM Sumino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog. Salamat JM sa nimo report. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Institute of Human Kinetics andam na alang sa First International Research Conference isip kabahin sa selebrasyon sa ika-50 nga anibersaryo niini. Ani ang detalye sa report ni Ray Bael, student intern. Formal na nag-anunsyo ang Institute of Human Kinetics kung IHK sa Kinetika at Kultura, the first international research conference in physical education, sports, culture, and art education nga gikatakdang ipahigayon karong Hulyo 29 hangtod 30 2026. Ang maong kalihukan kabahin sa pagsaulog sa ika-50 nga anibersaryo o golden anniversary sa institution, salmutan ang maong komperensya sa mga nangunang scholar, magtutudlo og mga tigpanuki-duki gikan sa nagkalain-laing dapit. Usa sa mga nagsilbing keynote speaker si Dr. Joseph Lobo sa Bulacan State University nga maghisgot sa mga implikasyon sa artificial intelligence kun AI og surveillance sa physical education og performing arts. Ang maong international nga komperensya nagsilbing mahinungdanong plataporma sa mga pagpalambo sa kultura sa panukiduki og kolaborasyon alang sa malungtaron nga kalambuan. Gikan sa VSU DYDC-FM, Ray Bail, student intern. Good morning, Eastern Visayas. Daghang salamat Ray Bael sa imong report. Good morning, Eastern Visaya. Salamat Ate Bikay nga di naman haaman na syudad han Borongan na manaliwat titikangan ng pagpapadangatan mga balita. PhilHealth Yakap Program, Healthcare Financing iginhayag ha UHC Summit 2026. Ang detalye tingangkan kasamang Penpen Pumida. Radyo Pilipinas report. Iginhayag ni Dr. Henry Madura, Local Health Insurance Office Head ng Ormoc City, ang PhilHealth Yakap Program, nganan ka mahinungdanon ang healthcare financing durante ang iya presentasyon ha Universal Healthcare Summit. Hanang kalabay nga Hulyo 23 sa Provincial Capital Gym, Borongan City. Ha iya presentasyon nga may tema nga healthcare financing, reducing costs and strengthening financial protection for Filipinos. Iginsaysay ni Madura nga Universal Healthcare Act nagtutuyo nga mapamenos ang gasto sa panlawas, ngan maparigon ang pinansyal nga proteksyon han kada Pilipino, pinaagihan mas epesyente nga pagdumaran pondo para serbisyo panlawas. Iyaluwat ginklaro nga PhilHealth may tulong nga panguna nga katengdana na health financing, revenue generation,
allocation, pooling, and strategic purchasing nga nagsisiguro nga may igo nga pondo nga epesyente nga paggamit hini base may hatag ang dekalidad nga serbisyo panlawas. Gintagan doon liwat niya nga pinaagihan UHC ang pagtutok kan gobyerno na balhin tika nga hospital-centered nga sistema ngadto ha primary care-oriented health system diin ginpapakasagad doon disease prevention, early diagnosis, continuity of care ngan pagmenos ang pinansyal nga kabugathan mga pamilya. Kabahinhan presentasyon ang pagkilalahan PhilHealth Yakap punyaman ang kalusugan alagaan program nga nagkahatag hin libre nga primary care services, sugadan check-up, laboratory examinations, cancer screening tests, ngan mga medisina pinaagen accredited health facilities ngan pharmacies. Sumalakan Madura may 54 nga basic medicines nga sakupan PhilHealth Yakap, lakipan mga tambal para impeksyon, alta presyon, diabetes, hika, cardiovascular diseases, nga di ba pa nga mga common nga mga sakit. Sakop liwatan programan mga screening test para ha breast, lung, colorectal, ngan liver cancer. Ihalawat igin pahibaroan padayon nga pagpahaluagan mga benepisyo ang PhilHealth, sugadan mas dako nga maternity care package, newborn care package, outpatient mental health package, nga nagkakantidad hintubtob 16,000 pesos, animal bite treatment package nga nagkakantidad 5,850 pesos, outpatient therapeutic care package para mga bata nga may severe acute malnutrition nga nagkakantidad hintubtob 17,000 pesos, nga non-oral health package nga naguupod han dental care services pinagen accredited providers. Ang presentasyon ni Madura in kabayan ng UHC Summit 2026 nga nagtitinguha nga mapakasag ang implementasyon han universal healthcare ha Eastern Samar agud mas mapahalapad ang akses san publiko nga tuwa di kalidad abot kaya ngan patas nga serbisyo panlawas pinaagyan ginpahaluag nga mga benepisyo han PhilHealth. Para ha Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Daw nga salamat kasamang Penpen, Pumida. Good morning, Eastern Visaya. Sa lain pa nga impormasyon, PW Week celebration pagimuon sa lungsod sa Libagon. Ariya si Ma'am Gemma Destriza magatod sa report. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Ibaw karon ang tanang mga persons with disability sa lungsod sa Libagon, Southern Leyte, nga ang mga PWD o ang PWD Week Celebration 2026 himuon na karong Hulyo 31, alauna ang takna sa hapon hangtod sa alas 5. Sumala sa pahibaw ang pagbalhin sa schedule gihimo tungod sa dili maadyo nga kahimtang sa panahon. Base sa weather forecast, gilauman nga padadyon ang pag-uwan-uwan o posible nga mga thunderstorms kung kilat o ingon man daugdog gikan sa Lunes hangtod sa Huwebes. Bisan pa man nga adunay posibilidad sa ulan sa Biyernes sa buntag, gilauman nga moadyo ang panahon sa hapon aron masiguro ang luwas ug hapsay nga pagpahigayon sa maong kalihukan. Usas sa mga rason mao ang paghatag og higayon sa mga PWD o ingon man labi na ang mga PWD nga mga estudyante nga makatambong sa selebrasyon. Ang original nga schedule nagtumong sa regular nga adlaw sa klase nga mahimong makababag sa ilang partisipasyon. Gipati na usab ang mga desisyon sa pagbalhin sa pitsa gihimo sa Municipal Social Welfare and Development Office o Persons with Disabilities Officers CONPIDAO o koordinasyon sa pag-udyon sa mga partner barangays, mga kauban nga local government unit sa pagpatuman sa maong kalihukan. Naghangyo ang mga opisyal sa pagsabot sa kooperasyon sa tanan nga nangadyo og pasaylo sa bisan unsang kahasol nga mahimong resulta sa pagbago sa schedule. Gilauman nga pinaagi kini nga masiguro ang kaluwasan sa ingon man kasadyon sa mga ug mas daghan nga partisipasyon sa tanang persons with disabilities ilabi na sa mga estudyante. Balita gikan sa lungsod sa Libagon para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visaya. Good morning, Eastern Visaya. Samtang dugang nga balita tikang tina probinsya Eastern Samar lakip hasyahan nga mabibinipisyuhan han Ligtas Pinoy Center sumala hasona ni PBBM. Dugang nga impormasyon adi ang akon balita. Iginlatag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang padayon nga paningkamot han nasyonal nga gobyerno hapag parigon han kahandaan kontra kalamidad
Pinaagyan pag-anunsyo nga ang Eastern Samar usahan siyahan nga mga probinsya nga pagtutukuran han ligtas Pinoy centers. Haiyay kalima nga State of the Nation address usonahan Lunes, Hulyo 27, nagsiring at presidente nga matikang naya na nga tuig ang pagtukod han mga disaster resilient evacuation centers han mga lugar nga pirmi nakaka-eksperyensyahin kalamidad nakipnaan Bicol, Eastern Samar, Bukidnon nga Davao de Oro. Sumula presidente ang mga ligtas Pinoy centers igdidesenyo nga makaresister ha super typhoon nga may kusog nga hangin nga naabot hin 340 kilometers per hour nga magnitude 8.4 nga linog. Ginlalauman nga ini nga proyekto magpaparigon han disaster preparedness nga maghahatag hin mas safe nga lugar para ha mga komunidad. Iginsumatliwat ni Presidente Marcos nga human na ang konstruksyon nga ginagamit na utro ang pipira nga naraba nga mga tulay han nasod lakip na ang San Juanico Bridge ha Leyte ngan ang Kalbiga ngan Luan Bridge ha Samar. Ginpabugatan liwat ng presidente nga kinahanglan di kalidad ngan marigon ang nga tanan nga pampubliko nga infrastruktura. Ginduso liwat niya ang pag-amyendahan National Building Code base masunod ang moderno nga mga pamantayan ngan masiguro nga ang publiko ngan pribado nga mga istruktura inandam ha mga kalamidad. Tinambong hasona ha Eastern Samar Governor Ralph Vincent R.V. Verdone, Eastern Samar Representative Christopher Shing Gonzales, 4-Piece Party List Representative ng House Minority Leader Marcelino Nonoy Libanan, ngan anay Eastern Samar Governor Ben Verdone, nga nagpahayag han ira suporta ha mga programa ha nasyonal nga gobyerno para padayon nga pagparigon han disaster resilience kan pag-uswag han probinsya. Para ha PIA Eastern Samar, V. Tolentino Gumban, nagbabalita. Good morning, Eastern Visayas! Sa kadugangan pang balita dito sa siyudad San Galbayog, gadiyan na report ni Kaupod Charmaine Perito Balbes. Radyo Pilipinas, report! Kumarawat financial assistance sa ilarom sa Local Social Integration Program LSIP ang 22 nga France rescued sa probinsya sa Samar. Ang mga benepisyaryo ang nagpailarom sa proseso sa reintegration sa bulig sa 14th Infantry Avenger Battalion, Philippine Army. Ang aktibidad ang ginpangunahan sa gobyerno probinsya sa Samar sa pakigburbligay sa Provincial Social Welfare and Development Office, Department of the Interior and Local Government ug iba pa nga partner agencies. Katuyuanan sa programa nga mabuligan ang mga kwalipikado nga anay rebelde nga makatikang utro pinaagi sa suporta pinansyal ug paghatag oportunidad nga magkamiada legal ug produktibo nga panginabuhian. Parte ang LSIP san padayon nga paniguro san gobyerno nga igduso ang sustainable nga kahimyangan sa Samar pinaagi san reintegration san mga France rescued sa era mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat, Charm, sa imo report. Good morning, Eastern Visayas! Good morning, Eastern Visayas! Sa lain pang balita, ATIRT sa 8 malampusong gipahigay ng masaganang kokobuhayan, radyo eskwela sa pagniniyugan alang sa mga coconut farmers sa Eastern Visayas. Ano ang detalye sa report ni Glody Kayunda. Malampusong gipahigayon sa Agricultural Training Institute Regional Training Center kon ATIRT sa 8 ang masaganang kokobuhayan radyo eskwela sa pagniniyugan o sa School on the Air konsowa nga programa alang sa mga coconut farmers sa Eastern Visayas. Diin 18 ka partisipante ang malampusong nakahuman sa pagbansay. Sa kinatipukan, 516 ka graduates ang gikan sa Northern Samar, samtang 502 ka graduates ang gikan sa Biliran. Diin ilang madinaogong nadawat ang ilang mga sertipiko isip pag-ila sa ilang dedikasyon ug aktibong partisipasyon sa programa. Sa Northern Samar, ang mga nagtapos nagikan sa mga lungsod sa Allen, Catarman, Katubig, Gamay, Lawang, Las Navas, Lavizares, Lope de Vega, Mapanas, Mondragon, Palapag, Rosario, San Antonio, San Isidro, San Jose, San Roque, Silvino Lobos ug Victoria. Samtang sa Biliran, ang mga graduates nagikan sa Almeria, Biliran, Kabukgayan, Kaibiran, Culaba, Kawayan ug Laval. Ang matag sertipiko nga ilang nadawat nagsimbolo sa ilang dedikasyon sa pagpalambo sa ilang Panginoon
panginabuhian, pagpauswag sa ilang mga kalubian o pagpaligon sa industriya sa lubi pinaagi sa kahibalo o inobasyon. Gipasalamaton usab ang mga SOA facilitators, municipal agriculturists, local government units kon LGUs o mga partner agencies sa ilang padayon niya suporta sa maong programa. Ang kalampusan sa 1018 ka coconut farmers nagpamatuod sa hiniusang paningkamot sa paghatag og kahibalo o kabaguhan aron mapaligon ang industriya sa lubi ug mapauswag ang panginabuhian sa mga mag-uuma sa Eastern Visayas. Gikan sa VSU DYTC-FM, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Maraming salamat, Glody Kayunda. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Samtang House Minority Leader Libanan naghingita hindugang 1 billion peso nga pondo nga magpapaursahan 30 nga isyu sa medical school sa nasod. Ang detalye tikan kan kasamang Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas report. Naghangyohi House Minority Leader ngan 4-piece party list Representative Marcelino Nonoy Libanan na Kongreso hinmasobra 1 billion pesos nga dugang nga pondo agud mapadagmit ang pag-uswag han mga medical school ha mga state universities and colleges kon issues hasakob han nasod. Sumalakan Libanan panuyo hini nga makaproducer hin masteroda mga doktor agud mabuligan ang kakulangan hin mga medical practitioner labi na higrayo ngan marginalized nga mga komunidad. Igin-insisterhan magbabalaod nga ang pundo para ton seed fund for the development of medical schools and issues in kukuhaon na 2027 national budget. Hapag kaya na naabot na hin 30 ang kadamuon haton mga issues nga may ada medical school tikang haton dati nga 25 la. Lakip na dinhi aton ginabrihan ang Commission on Higher Education nga 5 nga bag-o nga issues nga mag-oopreser hin Doctor of Medicine program para na academic year 2026-2027. Sugad ang Eastern Samar State University kon ISO, Visayas State University kon VSU, and University of Eastern Philippines kon UEP. Pahayag pa ni Libanan kinahanglan nga mas mapadagmit ang pagpatuman hini para mapatag ang oportunidad sa edukasyon sa medisina ngan maparig-on ang pampubliko nga serbisyo medikal. Hilibanan adto nangunguna nga author han ginaprobaran nga balaod nun ha Kamara nga nagtutuyo ma-institutionalize ang Eastern Samar State University College of Medicine didiha syudad han Borongan. Para habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat kasamang Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas. Kaandam sa kalamidad, gipaligod sa BFP San Juan, aniya si Rhea Mikate maghatod sa report. Radyo Pilipinas report. Gipaliguan sa Bureau of Fire Protection kung BFP San Juan Fire Station nagkaandam batok sa kalamidad pinaagi sa series of fire drills ug emergency preparedness activities isip kabahin sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month 2026. Gipagan ang unang fire drill sa St. Joseph College sa San Juan Campus sa naktibong miapil ang matinunan magtutudlog kawani. Gitabangan usab sa BFP ang eskwelahan sa paghimo sa School Emergency Response Team concert aron mapalambo ang koordinasyon ug pagtubag panahon sa emerhensya. Nagpahigado sa fire drill ang BFP alang sa mga empleyado sa Panahon Arresto Services Incorporated aron mapaligon ang ilang kahibalo sa fire response, hustong evacuation o kaluwasan sa lugar sa trabaho. Matod sa BFP, kabahin kini sa padayon nilang kampanya sa pagpaliguan sa disaster preparedness o fire safety sa komunidad. Balita gikan sa lungsod sa San Juan para sa Bagong Pilipinas. Rhea Mikate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, alas 8:58 na sa buntag. O dinhi una kami manamilit para sa itong programa no nga Good Morning Eastern Visayas sa mga kauban sa Pikas Lawak sa Master Control si Kuya June Antegra ug sa itong mga reporter nga nagadtod og balita karong adlaw nga Tuesday. Og update lang data sa panahon karong yung orasa nakasinati og kusog nga pag-uwan dinhi sa lungsod sa Sugod so ambing-ambing kitang tanan. O kini ang inyong nakauban sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sugod, Jevic Epis. Once again, good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Ngan, para naman sa PIA, tubtub tala kami liwat dinhi na mga salamat na yung pagpamati. Tubtub sunod nga higayon, maupay nga adlaw hatanan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning,
Eastern Visayas. Yan, tigang naman didi sa Calbayog City. Sa ngaran sa nakaupod ko sa control si Joven Cardenas. Ini naman ang iyong nakaupod Jean Navilon. Nagbabasalamat sa inyo pamati. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, sa dinhi usab natapos ang partisipasyon sa DYDC-FM temporaryo na subkaming manamilit sa ngalan sa mong station manager Dr. Cristina Gabrilio, radio engineer Sean Villa Gonzalo, kinisi Micaela Gongora, og daghang salamat sa atong news contributors Ray Bael and Glode Kayunda. Daghang salamat mga higala sa makausapa, maayong buntag. Good morning Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Yes, un minuto na lang, malas 9 na, so hining punto, ikamen temporaryong mananamilit at tibok nga person. Good morning Eastern Visayas, nga nangaran po ito naman ni Zem, kanati Ruth Rivera Abunda, kan Chef Tecudes, nga naman admin, kan Kuya Buboy Rubin, nga syempre naman di super taking engineer, thanks much, Engineer RV de Diyos, nga nagtuan, nangaran daw natin mga tig-contributor, nga mga balita, yan ang edisyon ng Martes, Hulyo 28, Ate Daisy, Ate Pen, nga nangaran itong tibuok na person. Good morning Eastern Visayas, ang PCO, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, nga syempre ang VSU, DYDC-FM, Ate Sok, makaisa pa. Good morning, Eastern Visayas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Delivery! Maria Jose! Is that box really mine? Surprise!